Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakabeng, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo regarding po ito sa pagsagot ni Vice President Sara Duterte sa naging relation nga ng Marcos at Duterte at about sa paninira ni Digong Duterte dito sa administrasyong Marcos ho, mga ka-action, mga kakampeng. Ito lang po ang naanuhan ko po mga ka-action. Pag nandun pala sa ibang bansa ito si Vice President Sara, ay sinasagot niya din pala ang mga katanungan ng media. Pero kung dito sa Pilipinas, puro lang official statement. Ito po mga ka-action, panoorin muna natin at pakinggan ang kanyang mga pagsagot, mga ka-action. Isa-isa namang sinagot ni Vice President Sara Duterte ang mga tanong tungkol sa politika at iba pang mahahalagang issue ng bansa sa pagbisita niya sa Cambodia. Kabilang na dyan ang tungkol sa plano nila sa 2025 elections at ang relasyon ng mga Duterte at Marcos. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. On separate occasions, the President and the former President similarly expressed concerns over my well-being. I assured them that I would take care of myself as I carry out my duties and responsibilities as Vice President. Maraming napaisip sa pahayag na ito ni Vice President Sara Duterte na sinabi niya noong Martes bago tumulak papuntang Cambodia. Pareho raw nag-aalala sa kanya sina Pangulong Bongbong Marcos at ama niyang si dating Pangulong Duterte, pero hindi na niya idinitalye kung bakit. Sa kanyang pagbisita dito sa Phnom Penh, Cambodia bilang presidente ng Southeast Asian Ministers of Education Organization o SIMEO, nagkaroon ng pagkakataon ng media na tanungin si VP Sara tungkol dito. Paliwanag ng bise, marami raw kasi nagtatanong kung ano ang plano nilang mag-ama sa papalapit na 2025 midterm elections. Hindi kami nagdi-discuss ng politika ni President Rodrigo Duterte. Noon man, bago pa siya naging president, nung naging president siya, hanggang ngayon, hindi ganyan yung relationship namin ni former President Rodrigo Duterte. Hindi rin lingid sa kaalaman ng marami ang lamat sa relasyon ng mga Duterte at Marcos, bunsod ang sunod-sunod na banat ng dating Pangulo sa administrasyong Marcos. Kaya nang kamustahin ang bisig kaugnay rito, ang sagot lang niya. With regard naman to President Bongbong Marcos, hindi namin pinapag-usapan yung mga paniniwala ko or stand ko or opinion ko sa mga national issues. Natanong din si VP Sara tungkol sa pagpasa ng Kamara sa panukalang kanselahin ang prangkisa ng SMNI. Hindi naman na mag-matter yung advice ko and yung opinion ko dito, no. What I would suggest sa SMNI is to consult their lawyers kung ano yung mga pwede pang legal options nila with regard to their franchise. Naging abala ang Vice Presidente sa kaliwat kanang meeting dito sa Cambodia. Kaninang umaga nakipagpulong siya sa Deputy Prime Minister ng Cambodia na tumatayo ring Minister of Education, ang counterpart niya sa DepEd. Bumisita rin siya sa isang Cambodian primary school at nakipagkwentuhan sa ilang estudyanteng Pinoy sa Philippine International School sa Phnom Penh. Pero sa huli niyang event, nakipagkita ang Vice Presidente sa Filipino community kung saan nakarating kay VP Sara ang hiling ng mga guro dito sa Cambodia. Napag-usapan namin is yung challenges nila dito, no. Unang-una doon sa mga teachers, sa sahod ng teachers. So sinabi ko sa kanila na subukan nating buksan yung lines of communication sa Cambodian Ministry of Education. Ngayong gabi, nakatakda ng umuwi ng Pilipinas ang pangalawang Pangulo. Nagbabalita. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin si Vice President Sara Duterte. Ang sabi niya, hindi naman daw nila pinag-uusapan ni Duterte, ni Digong ang about sa politika. Di ba?
At regarding naman, halatang halata, hindi nyo ba nakikita sa mukha ni Vice na parang alanganin siya kung nasagot sa mga katanungan? Di ba? Nakikita nyo. Kasi kung handang-handa siya sagutin ang lahat, duro-diretso po yun magsalita mga ka-action. Na para bang hindi ka mag-utal-utal, na para bang pinag-iisipan mo ang binibitawan mo na salita. Pero dyan sa pagsagot ni Vice President Sara, parang nauutal siya na parang pinag-iisipan niya pa muna ang kanyang bibitawan. Alam mo, Vice President Sara, na halatang halata na namin yung mga ganitong sistema. Oo, hindi nawawala yan. Alam naman namin na yung mga move nyo ni Mr. President Bongbong Marcos, para bang nagpa-plastika na lang. Di ba, mga ka-action, mga kakamping? Halatang halata po natin yan. Oo. Alangan ba naman si Mr. President Bongbong Marcos hindi malalaman ang mga galaw. Hindi kung ganun, masabi si Mr. President Bongbong Marcos, kung ganito, hindi sakayan natin ang mga gimmick. No? Diba? Alam naman natin na parang may mga anuhan yan, pero pinipilit lang nila na ipakita sa sambayan ng Pilipino na okay pa sila. Pero sa atin na marunong mag-analysis, alam naman ho natin na parang nagplastika na lang ho sila. Diba? Kasi alam naman natin ang ginawa ni Vice President nung nasa ibang bansa ito si Mr. President Bongbong Marcos. Ano bang ginawa niya? Andun sa rally ng KOGC. Di ba? Masasabi ba natin yan? Pero sa that time ni Leni Robredo, ni Atty. Leni, never yan ginawa. Kahit mayroon pa mga panawagan dati din kay Duterte na mag-resign o pababain. Pero never po nagsuporta si Atty. Leni. Kahit nga po na magkaiba sila ng pananaw. Di ba, mga ka-action? Ganun dapat ang ginawa ng isang Vice President. Ito si Sara Duterte, ano pa to miyembro pa ng gabinete, pangalawang ina ng miyembro ng gabinete, pero anong ginawa? Di ba, mga ka-action? Pumunta sa rally para ipakita na parang may malasakit din siya sa mga nagrarally. Pero para sa atin, hindi maganda tingnan. Ang pangit talaga tingnan mga ganyan, mga dapat naging neutral lang siya, sa gitna lang siya. At dito naman sa pagsasalita ni dating Pangulong Duterte kay Mr. President, dapat siya na ang nagboses, di ba, mga ka-action, mga kakamping. Kasi siya, Vice President, nakakahiya naman na pagpara ganunin na lang ng kanyang ama, ang kanyang mas mataas pa sa kanya na si Mr. President Bongbong Marcos, na tama lang pagbatuhin ng mga salita. Dapat siya ay isang pangalawang ina ng Pilipinas, dapat siya na rin ang nagsalita regarding that, di ba? Dapat siya na rin ang nag-advise, no? Por delikadesa na lang ba, no? Sana naisip nila yon, pero iwan ko kung bakit ganun pa rin ang birada ni dating Pangulong Duterte. So yun lang ho, mga ka-action, din-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.